Susubukan ngayon ng Magnolia Chicken Templados na makuha ang serbisyo ni Brandon Ganuelas Roser mula dito sa TNT Tropang Giga. Itong si Brandon Roser ay merong ACL at hindi maglalaro ngayong season. Pero willing daw ang Magnolia na intayin itong makarecover para magamit. Mukhang nangangailangan pa ng inside presence ang koponan ni Coach Chito Victolero para masabi talaga na magiging isa sila sa mga championship contenders. Sa ngayon, willing daw Magnolia na i-trade itong si James Laput para dito kay Brandon Ganuelas Roser. Tignan natin kung papayag ang TNT. Actually, ang TNT magagamit kaagad itong si James Laput dahil wala naman tong injury. At ang Magnolia mag-iintay ng 1 season bago magamit si Roser. Pero para sa ibang nasa coaching staff ng Magnolia, magiging sulit naman yung pag-iintay dahil all around ay mahusay na player itong si Brandon Roser. Alam natin na magaling yan sa rebounding at sa depensa at meron din yung scoring. Minsan pa nga, tumitira yan ng 3. Kaya sa tingin ng Magnolia, magiging malaking tulong sa kanila si Roser kung ito ay kanilang makuha. At yan ang dahilan kung bakit willing sila na maghintay. Sa ngayon, aabangan din natin talaga kung may iba pang moves na posibleng gawin itong Magnolia Chicken Templados para masiguro na itong si Brandon Roser ay makukuha nila. Dahil as it is, medyo mahirap siguro yan dahil ang TNT kahit na maganda nilaro ni Poy Eram dito sa kanyang first game mula sa kanyang injury, gusto nila sigurong manatili na magkakaroon ng isa pang backup center just in case magkaroon ulit ng injury. At yan ang dahilan kung bakit titignan nila kung sakasakali na makuha nila itong si Poy Eram at itong si Brandon Roser ng sabay. Kung mapagsasabayan ng TNT, okay sa kanila. Pero ang Magnolia talagang determinado makuha si Roser at kung sasamahan pa ng second round draft pick ito si James Laput, ay willing silang gawin yan. So abangan. Naging maganda ang umpisa nitong Index Road Warriors nung kanilang kampanya nang tambakan nila itong Blackwater Bossing. At syempre masayang masaya itong si Coach Jong Wichiko. Sa ngayon, kung titignan natin yung lineup ng Index, mukhang kahit nanalo sila, ang kulang na lang talaga dyan ay isang big man o isang center. Pinakawalan na nila ito si Yusuf Taha, so mukhang kinakailangan talaga nila ng bagong center na magagamit. Sa ngayon, sa tingin ko, actually, ang babagay dyan ay itong si Mo Tautua. Si Tautua ay backup nitong si Junmar Fajardo, pero sabi nga nung iba, mas magiging maganda para dito kay Tautuba kung siya ay matrade dyan sa NLEX Road Warriors. Pero tignan natin kung anong magiging sitwasyon kung papayag ang San Miguel. Dahil syempre hindi basta-basta pamimigay yan ng San Miguel dahil kinakailangan nga nila ng big man ngayon. Sa ngayon, itong NLEX Road Warriors kahit wala silang natural center na matatawag o kasing laki nung nasa ibang teams, maganda ang performance at okay din yung kanilang nakuhang import. Ang magiging issue na lang talaga dito kapag nakaharap nila itong malalaking teams katulad ng itong of course alam natin itong Convergia, Trainor, Shine, Elasto Painters. Baka dyan lumabas yung kakulangan nila sa mga big men. Pero sa ngayon very happy itong si Coach Jong Wichiko sa pagkakaroon niya ng mga players na talaga nag-fit dito sa kanyang sistemang pinaiiral. Gusto rin siguraduhin itong si Coach Jong Wichiko na ma-maintain nila yung momentum nitong kanilang unang panalo. At syempre kahit na sabihin na Blackwater lang yung nakalaban nila, iba pa rin kapag nag-umpisa ka ng kampanya mo on a winning note. Kaya itong NLEX Road Warriors, tingnan natin kung matutupad na nila yung kanilang syempre objective na manalo ng kampyonato dahil ang Meralco at TNT ay meron na para dito sa MVP group. Kaya abangan ang magiging direksyon.